Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Clark and Joy ng Tigos Davao. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At hello rin po kay Ma'am Nora de la Cruz, Noni Alzona, Joy Vilin Sunga, Jocelyn de Millones. Hello po sa inyo. Now, ngayon po itutuloy natin yung ating series patungkol po sa the Lordship of Christ over all things. Pag sinabi po nating Lordship, ibig sabihin si Jesus ang nasusunod. Lord, Jesus is Lord over all things. Ibig sabihin lahat ng aspeto ng buhay natin, ang Panginoong Jesucristo ang naghahari. Now, pag meron tayong aspeto ng buhay natin na hindi natin pinapasakop sa Diyos, pinapasakop sa ating Panginoong Jesucristo, para na rin nating sinabing, hindi ka Panginoon ng buhay ko. Bakit po? If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Now, yung topic po natin ngayon ay Jesus claims all of our thoughts. Yung area po ng pag-iisip natin, yung kaisipan natin, filosofiya, pananaw, territory pa rin po yan ng ating Panginoong Jesucristo at ang Panginoong Jesucristo pa rin po ang nag-govern, nagahari, namumuno sa ating pag-iisip. Jesus claims all of our thoughts. Now, yung pag-aaralan po natin, magmumula po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. Basahin po natin. Sabi po rito, we demolish arguments. Dinidemolish namin, ginagapi namin lahat ng mga argumento. Anong klaseng argumento yon? And every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Alam niyo po, very militaristic, military language po yung ginagamit dito na Apostol Pablo. Demolish, take captive. Sa Tagalog po, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Na yung unang katuruan po natin ngayon ay number 1, the Lord reigns supreme in our minds. Ang Panginoong Jesucristo, pag dumating siya sa iyong buhay, sinakop ka niya, siya na yung magiging supreme, yung supremo, sinusunod ng ating isipan. The Lord reigns, nagahari siya sa ating isipan. Alam niyo po, ang isa sa mga problema dito sa Korinto, kasi po yung Korinto ay, kumbaga yung popular culture nila ay public speaking. Diyan yung nagdidebate yung mga philosophers. Diyan kasi sa Corinth, yan yung melting pot of ideas. Maraming mga philosophers po diyan. Maraming mga tagapagturo and they are eloquent na they can sway the crowd. Powerful yung kanilang mga speeches. Pero si Apostol Pablo, sabi niya, hindi ako pumunta rito para, gamitin yung human wisdom with eloquence. Sabi niya, I came here preaching the gospel with the power of the Holy Spirit. This is the wisdom of God. Ayan po yung pinaglalaban ni Apostol Pablo. Now, ang problema po rito sa mga taga-Korinto, dahil nga nasusway sila ng mga malupit, magagaling ng mga public speaker, nagkakaroon sila ng loyalty doon sa mga public speakers. Kahit sa church, nagiging problema din. So, sasabihin ng ibang mga church members, kami, kay Apollo kami naman dito, kay Peter kami, kami kay Pablo kami, dito naman sa isang grupo, wala kayo, kay Jesus kami. May mga loyalty, kanya-kanya mga loyalty. Pero ang sinasabi po ng banal na kasulatan, ang loyalty natin ultimately sa Panginoong Jesucristo. Yung mga tao nagkakamali yan. Yung mga preachers, pastors, mga pare, mga ministro, mga nagtuturo, mga preachers, nagkakamali po yan mga yan. Kaya ang loyalty natin sa Panginoong Jesucristo at critical tayo sa mga tagapagturo. Ibig sabihin, ang critical, hindi naman criticize yung mga tagapagturo, kundi meron tayong reservation sa puso natin na pwede silang magkamali. Ang loyalty natin sa Panginoong Jesucristo lang. The Lord reigns supreme in our minds. At alam niyo po, huwag tayong masisway ng mga, lalo na sobrang charismatic, sobrang galing. May mga preachers po kasi lang galing mag-manipulate ng emotion. Makikita mo na puro emotional lang pala, wala na pala sa Bible. Marami po yung ganyan, no? Kaya dapat ang tingin natin lagi sa Panginoong Jesucristo. The Lord reigns supreme in our minds. Number 2 po, the Lord takes our thoughts captive.
Sabi po rito, and we take captive every thought. Binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Yung kaisipan daw natin, filosofiya, pananaw, dapat maging alipin, maging tagasunod, maging bihag ni Kristo. Alam niyo po, something interesting sa Bible, very ironic, na lagi mo makita sa Bible, na once you become a slave of Christ, you will become truly free. Ang tunay na naging bihag at alipin ng Panginoong Jesucristo ang siyang nagiging tunay na malaya. Now, illusion lang po yun na malaya ka pag wala ka kay Kristo. Kala ng ibang tao, malayo kay Kristo, malaya akong gawin lahat ng gusto ko. Pwede akong, mag-happy all night, sleeping around. I'm a free thinker. Malaya ako sa lahat ng ginagawa ko. Minsan, illusion lang yun, hindi natin alam. Alipin tayo ng kasalanan. And the moment we surrender our life to the Lord Jesus Christ, doon tayo nagkakaroon ng tunay na kalayaan. Alam niyo po, pag sinabi natin, the Lord takes our thoughts captive, nagiging bihag yung ating kaisipan ni Kristo. Ibig sabihin po niyan, si Kristo, kasi ang claim ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili, siya ang katotohanan. I'm the way, the truth, and the life. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Pag ikaw ay bihag ni Kristo, nakakadena ka sa katotohanan. Naisip po ba natin yun? Nakakadena tayo sa katotohanan na kahit anong mangyari, nandun tayo sa katotohanan. Pag wala tayo kay Kristo, hindi tayo nakakadena sa Panginoong Jesucristo, tayo ay nakakadena sa kasinungalingan. Yung lifestyle natin, puno na kasinungalingan, yung pananaw natin, relihiyon natin, paniniwala natin, kahit wala pa tayong relihiyon, nakakadena tayo sa kasinungalingan. At yung patutunguan natin ay kapahamakan. Pero pag nakadena ka kay Kristo, ang tingin ng iba, hindi ka malaya. Pero sa totoo lang, doon ka nakatagpo ng tunay na kalayaan. Kasi nakakadena ka sa katotohanan ng Panginoong Jesucristo. At pag ikaw ay pinalaya ng anak, ikaw nga ay tunay na malaya na. At hindi ka lang nakakadena sa katotohanan, nakakadena ka rin sa buhay na walang hanggan. Sabi sa Bible, he who has the Son has eternal life. Kung sino ang merong Kristo sa kanyang buhay, meron ka ring buhay na walang hanggan. Pag nakakadena ka kay Kristo, alipin ka ni Kristo, ang tingin sa iyo ng ibang tao, ay wala na, nakakadena ka na dyan, nakulong ka na sa relihiyon mo, kay Kristo mo. Pero hindi nila alam, doon ka talaga nakasumpong ng tunay na kalayaan, nasumpungan mo ang katotohanan, at ikaw ay napalaya na nga, at nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Napakasarap na maging captive. Now, pag sinabi natin yung thoughts natin, captive to Christ, wala nang ibang authority tayo sa buhay maliban ng Panginoong Jesucristo. Lahat magsisilbing mali kung kokontra sa Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is our final authority. The Lord takes our thoughts captive. Lahat ng lalaban doon sa iyong paniniwala kay Kristo mali, sapagkat si Kristo lang ang tama. Why? Jesus is the way, the truth, and the life. And number 3 po, the Lord makes our minds obedient. Sabi po rito, and we take every thought to make it obedient to Christ. Lahat daw po ng kaisipan natin rapat na maging captive or bihag ni Kristo, at upang ito'y maging tagasunod ni Kristo. At binihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Alam niyo po, kapag ikaw ay bihag ni Kristo, bihag ka ng katotohanan, bihag ka ng buhay na walang hanggan, bihag ka rin ng tamang daan patungo sa tamang klase ng pamumuhay. Pag sinabi kasi natin yung minds, pag yung minds natin obedient kay Kristo, kasunod na niyan yung lifestyle natin. Maraming mga free thinkers, sinasabi nila kami ang tunay na malaya, no? We can do whatever we want. Pwede kang mamuhay ng makasalanan sa perspective ng iba, pero that's fine. I'm a free person. I'm a free thinker. Pero alam niyo po, sa pagiging free thinker ng mga tao, doon sila nagiging tunay na alipin ng kasalanan. Pag ikaw pinasok ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, na kakaroon tayo ng tamang kaunawaan sa katotohanan, at nagsisimula tayong sumunod sa Panginoong Jesucristo, magkaroon ng loyalty sa Panginoong Jesucristo. Yung mindset natin nakatuon sa Panginoong Jesucristo. At kung ikaw ang mindset mo, ang iyong kaisipan ay pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo, congratulations, no? Nasa tama kang daan, nasa tama kang landas, patungo yan sa buhay na walang hanggan.
So the Lord reigns supreme in our minds. The Lord takes our thoughts captive. The Lord makes our minds obedient. Number 1 po bilang application, demolish all arguments against God. Alam niyo po yung pagiging Kristiyano, pagiging matalino rin yan. Yung mga arguments against God, dapat tayo mga Kristiyano alam natin kung bakit tayo naniniwala sa pinaniniwalaan natin. Hindi pwedeng nananampalataya ka lang, period. Walang reason. Ang Christian belief po, ang Christian faith, ito ay reasonable. Kaya po ang Panginoong Jesucristo, nung naparito siya, He is the reason. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng word? In the beginning was the Word was God, with God, and the Word was God. In the beginning was reason was with God, and reason was God. Yun po yung ibig sabihin ng logos, ng word. Reasonable ang manampalataya sa Panginoong Jesucristo. He is the reason of God. Pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, naging pruweba ng Diyos na totoo nga ang Diyos. Totoo nga ang kanyang mga salita. Si Jesus Christ po, siya po yung living proof kung bakit totoo yung pinapanampalataya natin. He died, He resurrected from the dead. Yung resurrection niya yun, it's a living proof na totoo ang kanyang mensahe. So, maraming mga arguments against God. Para yung Corinth po, marami pong mga religious beliefs diyan. Yan po ay may Epicurean, ito po yung mapa, no? Talagang daanan yan eh. Daanan, kaya maraming melting pot ng mga philosophies yan. Epicurean, Stoicism, and many Greek philosophies. Sa panahon natin ngayon yan, parang Singapore. Sa Singapore, lahat ng mga religions nandiyan na. You have Islam, Christianity, Buddhism, Hinduism, Sikhism, Confucianism, Taoism, at iba't iba pang mga religions. Lahat po yun competing belief against Christianity, against Jesus Christ. Tayo dapat alam natin why we believe in Christ. So, let's demolish all arguments against God. Pag sinabing demolish, hindi po yan yung walang respeto. We have to do it with gentleness and respect. Alam natin kung ano yung pinapanampalatayahan natin at alam din natin bakit mali yung ibang paniniwala. Number 2, discover the Christian perspective on all things. Lahat po ng bagay, meron tayong Christian perspective. Meron tayong Christian perspective on marriage, Christian perspective on parenting, Christian perspective on politics, Christian perspective on education, Christian perspective on our work. Lahat po ng klase ng trabaho natin na ginagawa araw-araw, meron tayong Christian perspective. At pag meron pa tayong Christian perspective, basically ang ginagawa natin, Lord, ito yung Kristiyanong pananaw sa ilalim ng pagkapanginoon mo. Hindi tayo magkakaroon ng ibang pananaw, kundi pananaw lang ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng bagay. And we have to discover the Christian perspective on all things. May Christian perspective tayo sa social media. At kung ano yung Christian perspective natin, yun din yung ipinapamuhay natin. Kaya po, pagdating, for example, sa mga usaping politika, meron tayong Christian perspective dyan. Christian perspective sa mga movies. No, alam na, nadidistinguish natin alin yung pornographic, alin yung evil, alin yung masama. Ganon din sa music. So, discover the Christian perspective on all things. Number 3 po, dedicate our thoughts as captives to Christ. Inaalay natin yung ating mga kaisipan upang pagharian ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin inaalay yung kaisipan natin sa kahit anong mga maling mga bagay. Hindi natin hayaang pamugaran yung ating kaisipan ng kasamaan, ng pornography, ng kahalayan, ng mga maling tinitingnan sa mga social media, sa internet. Ang hinahayaan natin, si Kristo ang maghari sa ating mga kaisip. Our thoughts are captive. Ibig sabihin, bihag ng Panginoong Jesucristo at kung anong kagustuhan ng Panginoong Jesucristo, yun ang iniisip natin. Remember this mga kapatid, no? Yung isipan natin, this is a battleground. Dito nangyayari ang laban. Kapag ikaw ay bihag ni Kristo, nakafocus kay Kristo ang iyong kaisipan, yan ang laban na panalo ka, no? Kapag ikaw ay nakakadena kay Kristo, yan ang laban ng tagumpay. So let's dedicate our thoughts as captives to Christ. Now, para po sa ating discussion, why should we stick to the Christian perspective at all times? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Gawin po natin itong panalangin ng ating puso. Lord God, I thank you for reigning supreme in my mind. I ask you to take every thought captive.
making my mind obedient to Christ. Help me to demolish any arguments or ideas that go against your truth. Open my eyes to see everything from a godly perspective, so I can live in alignment with your will. Teach me to dedicate my thoughts fully to you, and help me to surrender my mind to your guidance. May my thoughts, words, and actions reflect your love and wisdom. I trust in you to transform my mind and heart. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasuporta dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.